The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and on the third day be raised." Then he said to all, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. What profit is there for one to gain the whole world, yet lose or forfeit himself?" Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning. Taong 2000, sumama ko sa isang grupo ng mga estudyante na umakyat sa Mount Matutum. Ang Mount Matutum, yan ang pinakamataas na bundok sa lalawigan ng South Cotabato. If you happen to go to Jensan, then you go to Coronadal City, bandang kanan ang Mount Matutum. Sa time na yon, kasama ko ay mga MSU students ng General Santos City. I was assigned in Jensan for 6 years. At about 40 kami, lahat estudyante, college students, at ako lang ang adult, talagang masabing adult, pare. Yung guide namin, sabi niya, alam niya yung daan, ang bilis. So sa bilis nila, kaming sumunod na grupo ay medyo mabagal, naiwan, nawala kami. At dahil nagkawalaan na, naghanap kami ng natural na leader na pwede mag-guide sa amin. Sabi nung isa doon, ako magli-lead. Nakaakyat na ako dito minsan. Hindi klaro yung daan, hindi klaro yung trail. That was 25 years ago. Siguro maganda na ngayon. At dumating kami sa punto na ang nakita na lang namin ay puro bato. Ang hirap akyatin. Para makaakyat, hawak ka sa mga ugat ng kahoy, madulas, madilim ang lugar, forested, deadlock. Sabi namin, ano ba tong leader natin? Napahamak tayo. So no choice kami, sabi ko na lang, usap-usap kami, balik na lang tayo sa baba. Sigurado hindi tayo mawawala. Dahil walang guide na tama, nawala rin kami. Ilang oras kami pababa. Buti na lang, doon sa mga nauna, ay may bumalik. Naisipan, ba't ang tagal nila? So yung bumalik, nakita kami, at least alam yung daan, nag-guide sa amin paakyat. Yung sana sandali lang na paakyat, ilang oras bago kami nakarating. 2 days sana ang balak namin doon sa tuktok ng Mount Matutum. Pero isang araw lang kasi pagdating namin sa taas, lahat ng pagkain dahil sa gutom, naubos namin. Ang tubig na baon dahil sa uhaw, ininom namin. So kinabukasan, uwi na kami. Naisip namin, pahamak tong nagmamagaling na leader, na guide, na nagsabi sa amin, sunod kayo sa akin. Naalala ko ito mga kapatid sapagkat ang ating Panginoon din ay nagsabi sa atin sa Ebanghelyo, follow me. Kung tutusin sa buhay natin, marami tayong naririnig na mga boses, tinig, na nagsasabi sa atin, sumunod kayo sa akin. Mga boses na nagsasabi, pag sumunod kayo, magiging successful kayo, yayaman kayo, sisikat kayo. Brothers and sisters, let us stop listening to these voices demanding our attention and listen only to the voice of Jesus. How do we know that we are following Jesus? Simple lang po. Tingnan natin yung sinabi niya sa Ebanghelyo. Unang sinabi ng Panginoon, if anyone wishes to come after me, he must deny himself. Itakwil ang kanyang sarili. Sapagkat ang mundo
Ang mga boses na nagsasabi sa ating sumunod sa kanila ay nagbibigay ng pag-asa, sisikat tayo, yayaman tayo, magkakapera tayo, pasikatin mo sarili mo, unahin mong sarili mo. Ang sinasabi ng Panginoon, forget about yourself. It's not all about you. Ang kasunod sinabi ng Panginoon, take up your cross daily. At ang mga boses nagsasabi sa ating sundan natin, huwag kayong magpakahirap. Simple lang ang buhay. Maging hayahay, maging comfortable, convenient. Wala yung hirap-hirap na yan. Magiging maayos lahat. Sumunod lang kayo. And many of us are deceived to follow these voices. Marami sa atin, may cross nga, pero hindi si Kristo ang sinusundan. And the most important part is what the Lord telling us, follow me. Ano bang paasa ni Jesus sa atin? Anong pangako? Simple naman. Cross, paghihirap, Good Friday, pasakit. Pero ang dulo, hindi dead end, hindi pahamak. Hindi yung masisira ang ating pagkatao, ang ating buhay, na sinabi ng ating Panginoon, what profit is there for one to gain the whole world? Mapasa atin nga lahat. Yet lose or forfeit himself. Because when we lose ourselves, we gain Jesus. When we gain the world, we lose the Lord. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa araw na ito, tanungin natin ating sarili, ano ba yung mga tinig na sinusundan natin? Ano ba yung pinapagawa sa atin ng tinig na ito? Let us listen in our hearts, in our lives, in our minds, that voice which promises us not a rose garden or a bed of roses, but life, real happiness, real peace. Sundan po natin yan at sa misang ito, makinig tayo. I-shut up natin ang lahat ng tinig na nag-iingay sa ating buhay. Listen only to the words and voice of Jesus. Only Jesus. Always Jesus.